Kaya parang sa tingin ko nga malapit na yung end of the world. Malapit na ang paghuhukom. Kaya ano po. The Mag-ingat, judgment day. the judgment is coming soon. Papalapit ng papalapit. Actually, kapag merong... No? Di ba Tatay Ram? Halimbawa, yung birthday mo kasi nakaset na yan eh. Di ba yung birthday mo is February 5. Nakaset na yun, hindi pwedeng magbago sa February 5. Ibig sabihin, kada umagang nagigising ka, papalapit ka ng papalapit dun sa araw ng birthday mo. Kasi nakaset na yun eh. So yung araw ng paghuhukom, nakaset na kaso walang nakakaalam. Ibig sabihin, sa araw-araw na nagigising tayo, papalapit tayo ng papalapit dun sa araw na yon. Pwedeng maabutan natin o kung hindi man. Napakaganda ng observation mo na malalapit na yung paghuhukom kasi nga, sabi makakakita ka ng signs. Kaya maganda yung i-cherish mo yung sa pamilya mo. I-cherish mo yung time na hanggat nagsasama kayo, sulitin mo na. Kasi pagka nangyari na yun, wala na eh. Yung happiness sa puso mo, sa isip mo, baka hindi mo na magawa eh. Dalawang perspective dyan, Tatay Ram, kasi kung ang buhay natin is matatapos lang dito sa lupa, which is tama naman din na sulitin natin yung moment na kasama natin sila. Pero may pangako kasi ang Diyos na after natin dito sa earth, mamatay yung laman natin. Meron tayong eternal life na sinasabi ng Bible, na yun yung pangako ng Diyos sa mga susunod sa Kanya. So, kumbaga yung happiness na possible na interrupt dahil sa kaguluhan ng mundo is doon magpapatuloy. Kumbaga, tamang sulitin din natin ditong magmahal kasi dapat nga ibigay natin talaga lahat. At huwag tayo mag-alala kasi magtutuloy-tuloy yan doon sa pangako ng Diyos. Minsan iniisip ko ano yung tsura natin doon. Parang doon, para sigurado nandun pupunta eh, no? Aba, hindi, Tatay Ram. Ito, napakaganda ng topic natin kung ito pag-uusapan natin. Kasi ang Diyos hindi sinungaling sa pangako niya. Kung gagawin mo yung pinag-uutos niya, mapangahawakan mo yung pangako niya. Di ba? Na sabi niya kung sino mang sumampalataya kay Kristo, susunod kay Kristo, is magkakaroon ng karapatang tawaging anak ng Diyos. So, kapag ikaw ay anak, ibig sabihin, parte ka na ng miyembro ng pamilya ng Diyos. May assurance ka ng kaligtasan mo. Pero syempre, lagi nating tatandaan na yung kaligtasan tinanggap natin ay biyaya, regalo ng Diyos sa tao. Hindi mo siya kayang bayaran, hindi mo kayang tumbasan, hindi mo kayang palitan. Ang manapa, kapag yun ay tinanggap natin, yun ay nagdudulot sa atin para mas maging mabuting tao tayo. Hindi pa tayo perfecto, pero dahil doon sa tinanggap natin, yun yung nagtutulak sa atin para mas maging mabuti tayong tao, magpatawad, gumawa ng mga kawang gawa. At ayun. Pagka nandun kasi yung totoong pagtanggap sa ating Diyos, nandun yung, parang, hindi naman, lahat naman tayo, yung meron ka mahiharap sa Kanya. Oh, Lord, medyo, parang, kasi nung buy and sell ako ng Compromise, parang gano'n. Kasi yung mga simpleng po kasi, kahit mga simpleng lie, sobrang kahit simple lang po talaga. Ano po yan eh, malaki at maliit na kasalanan, din yan eh. Di ba? Isa yung di ba? Kasi yung motibo dun, Tatay Ram, yung motibo dun is magsinungaling, gumawa ng mali. Pareho lang eh. Yung motibo, actually dun nagkakaroon ng problema. The motive of our heart, yung motibo ng puso. Actually, sabi ng Bible, di ba sabi ni Jesus, halimbawa yung pangangalod niya, yung adultery. Yung adultery, para masabi mong adultery yung isang tao, dapat nakisama siya sa, or sumibig siya sa iba. Para siya matawag ng mga niya. Pero sabi ni Kristo, ang ating Panginoong Jesus, kapag daw ikaw ay nag-isip
sa opposite or ano ng may Pag-isipan mo, kalaswaan. pag-isipan mo pa lang ng kalaswaan o ano man. Yun ay adultery na. Ah. Ibig sabihin, yung motibo ng puso, ang Diyos kasi nakakaalam mo nun eh. Basta nalalaman ng Diyos yung hindi kayang makita ng tao. Halimbawa kayo mga bata, kahit kami, pwedeng tawag dito kapag halimbawa, tinanong kayo, o nang may nangyari ganyan, tapos ayaw nyo, hindi kayo umaamin. Hindi, halimbawa tapos, parang okay na, kasi naitago nyo yung kasalanan. Hindi, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos lahat, kaya wag nyong mahalin ang kasalanan. Please, wag nating mahalin po ang kasalanan. Maaring may nagagawa pa po tayong kasalanan, pero pilitin natin sa tulong ng Diyos na kabuhian natin yung gawang masama. Yung pagsalita lang ng yung mura, yung di maganda, pagka natanggal yun, tsaka yung mga napaka sa puso. Tsaka ang matututo yung mga kabataan. Tama. Kasi pagka yung magulang pa lang naririnig sa kanila yung pagmumura, wala na. Corrupted kasi. Mm-hmm. Sabi nga, paano gagabayan ng bulag yung kapwa bulag? Pareho silang mapapahamak. So, bilang mga magulang, gaya ng sinabi ko before, malaki po yung pananagutan natin para po humingi tayo ng gabay at magpakumbaba sa Diyos para matanglawan ho tayo ng liwanag para ho, yun po yung may tanglaw ho natin sa ating mga anak. Halimbawa yung mga maliliit natin, wala pa naman silang parang malalim na pagkaunawa sa Diyos. Halimbawa pag yan nagpe-pray, parang salita lang naman yan eh. Hindi pa naman nila talaga naiintindihan. Pero mabilis nilang maintindihan kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. Kung paano natin ito pinaparamdam sa kanila. Bilang tayo, ama. Bilang magulang. Bilang magulang. So kaya bilang mga magulang po talaga, pananagutan talaga ho natin sa ating mga anak. Pero syempre kung tayo po sabi nga ng Bible, kung tayo ay kulang sa karunungan, humingi tayo sa Diyos. Yun ay kumbaga, kapakumbabaan yung sinasabi ni Tatay Ram. Yung kapakumbabaan. Kulang ka man sa kaalaman. Ang sarap lang sa na kahit kulang ka sa kaalaman, pero kung yung ama, yung isang magulang, yung simpleng hindi ka nagmumura, hindi ka nagsisinungaling, na may kababaan sa puso mo, yun lang naipapasa mo sa anak mo, malaking yun eh. Malaking impact sa puso niya yun eh. Yes. Bonus na lang yung talagang magkaroon ka ng... Hindi bonus, talagang kailangan mong basahin yung Bible eh. Yeah, tama. Kasi... The manual of life. Oo. Siya yung kumbaga sa hindi sulit, parang... Siya nga parang hindi... Ano sinabi mo kanina? Hindi sulit ang... Paano hindi sulit ang buhay na yung ikinamatay niya para i-save tayo, tapos ganun lang. Parang, ang hirap no? Ang hirap. Basta yun, kumbaga yung pagpakumbaba tayo sa Diyos, aminin natin na tayo makasalanan. Yun kasi ang kailangan yung paghingi ng tawad at pagkilala ng mga nagawa natin kasalanan. Kasi Tatay Ram, kapag pala ikaw ay nagsosorry, nung malalim ko itong naintindihan, ibig sabihin pala, sinasabi mo sa sarili mo na ayaw mong mapamahal dun sa kasalanan na nagawa mo. Kaya ka magsosorry. Halimbawa, nagsinungaling ako sa'yo, tapos magsosorry ako. So, ang malalim na pala nun is, ayaw kong mapamahal dun sa nagawa ko, kaya gusto kong mag-sorry sa'yo. In short, mas pipiliin kong sumunod sa'yo at kailangan ko siyang iwan. Yung ugali ng mga bagay na yun. Yun yung ibig sabihin ng pag-sorry, pagtalikod. Hindi lang siya yung parang nag-sorry para lang tapos okay na, tapos gagawin ko na ulit. Hindi. Kapag nag-sorry ka, may ang laman nun is ayaw mong mapamahal dun sa nagawa mong mali at gusto mo na siyang iwan at mas pipiliin mong sumunod dun sa... Alam ko nakikinig kayo Ayun, yung sorry, ganon, hindi ganon kababaw. Kasi, sa bagay kasi,
mababaw nating naintindihan Simple lang naman eh. Pagka may takot ka sa ating Diyos, hindi mo gagawing magsinungaling ka. Hindi mo very simple. Very simple eh. Parang sa akin kasi ganun lang eh. May takot ako sa ating Diyos. Mahalin mo yung pamilya mo, kapwa mo. Hindi ka magsisinungaling.